Dear Admin, ako po si Belen, 26 years old, isang ina, at isang babaeng matagal nang natutong manahimik kahit masakit. May anak po ako na 10 years old na ngayon, at kung iisipin, 16 years old pa lang ako nang mabuntis. Alam ko kung ano ang unang pumapasok sa isip ng mga tao kapag naririnig nila ang ganitong kwento. Maaga, pabaya, walang alam. At hindi ko rin sila masisisi, Admin, dahil dumaan din ako sa puntong yon. Bata pa ako noon, madaling naniwala sa mga salita, sa mga pangako, at sa pakiramdam na may isang taong handang manatili sa tabi ko. Siya ang una kong minahal. Siya rin ang unang taong pinagkatiwalaan ko ng lahat. Pero siya rin ang unang sumira sa akin. Nang sabihin ko sa kanya na buntis ako, para akong binuhusan ng malamig na tubig nang bigla siyang magbago. Mula sa mga matatamis na salita, naging malamig, naging mapanakit, hanggang sa tuluyan na lang siyang nawala na parang walang nangyari. Doon ko unang naramdaman kung gaano kabigat ang maiwan, kung gaano kasakit ang magtiwala sa maling tao. Umuwi ako noon na hindi ko alam kung paano haharap sa mga magulang ko. Nanginginig ako, umiiyak, at halos hindi makapagsalita sa sobrang takot. Pero sa halip na itakwil ako, niyakap nila ako. Nagalit sila, oo. Nasaktan, oo. Pero hindi nila ako pinabayaan. At doon ko unang naintindihan na kahit gaano ka magkamali, may mga taong mananatili pa rin sa tabi mo. Hindi naging madali ang pagbubuntis ko, Admin. Sa murang edad, kailangan kong harapin ang mga responsibilidad na hindi ko pa dapat dinadala. Habang ang iba kong kaedad ay nag-aaral at nag-e-enjoy sa buhay, ako ay natutong magpakatatag para sa batang dinadala ko. May mga gabi na umiiyak ako ng tahimik, hindi dahil nagsisisi ako sa anak ko, kundi dahil natatakot ako sa kinabukasan namin. Pero sa bawat galaw ng anak ko sa tiyan ko, parang may paalala na kailangan kong lumaban. At nang isilang ko siya, doon ko naramdaman ang isang pagmamahal na hindi kayang tumbasan ng kahit ano. Pinangalanan ko siyang Joshua at simula noon, siya na ang naging dahilan kung bakit ako bumabangon araw-araw. Bumalik ako sa pag-aaral kahit mahirap, kahit maraming humusga, at kahit maraming nagsabing hindi ko na kaya. Pinilit kong tapusin ang lahat para sa anak ko. Sa tulong ng mga magulang ko, unti-unti kong nabuo ulit ang sarili ko. Nakapagtapos ako, nakahanap ng trabaho sa isang ahensya ng gobyerno. At kahit papaano ay nakayanan kong buhayin ang anak ko nang hindi umaasa sa iba. Hindi man perpekto ang buhay namin, pero tahimik ito. Walang gulo, walang sakit, at walang taong mananakit sa amin. Admin, dumating ako sa punto na isinara ko na ang puso ko sa pag-ibig. Hindi na ako naniwala na may darating pa para sa akin. Para saan pa? May anak na ako, may responsibilidad na ako, at ayoko nang maranasan ulit ang sakit na pinagdaanan ko noon. Mas pinili kong ibuhos ang oras at pagmamahal ko sa anak ko kaysa sumugal ulit sa isang bagay na walang kasiguraduhan. Sa isip ko, sapat na ang buhay na kami lang dalawa. Simple, tahimik, at walang komplikasyon. Pero siguro nga, Admin, may mga bagay sa buhay na kahit iwasan mo, kusang dumarating. Kahit gaano mo pasarahan ang puso mo, may isang taong darating at unti-unting bubuksan ito. Hindi mo siya inaasahan, hindi mo siya hinahanap, pero bigla na lang siyang nandyan. At sa panahong akala ko ay buo na ako, doon dumating ang isang lalaking muling nagpatibok sa puso ko. Isang lalaking nagtatrabaho sa gitna ng karagatan, sanay sa buhay na malayo sa pamilya, at hindi ko inaasahang magiging bahagi ng mundo ko. Hindi ko akalain na sa isang ordinaryong araw, sa isang simpleng pagkakataon, makikilala ko ang lalaking muling magpaparamdam sa akin ng kaba, saya, at takot na matagal ko nang kinalimutan. Isang lalaking hindi lang tumingin sa akin,
bilang isang babaeng may anak, kundi bilang isang taong karapat-dapat pa ring mahalin. At doon nagsimula ang kwento ko kay Pedro, admin. Sa unang pagkikita pa lang namin ni Pedro, may kakaiba na akong naramdaman na hindi ko maipaliwanag. Hindi agad yun pag-ibig, pero hindi rin siya basta wala lang. Parang may pamilyar na pakiramdam na matagal ko nang hindi nararanasan. Nakilala ko siya sa trabaho ko, isang normal na araw na akala ko ay lilipas lang tulad ng iba. Maayos siyang magsalita, may respeto, at higit sa lahat, marunong siyang makinig. Hindi siya mapilit, hindi siya bastos, at hindi siya tulad ng ibang lalaking agad nagpaparamdam ng intensyon. Sa halip, marunong siyang maghintay. Napansin ko na bumabalik siya sa opisina kung saan ako nagtatrabaho. Minsan may dahilan, minsan parang wala. Noong una, inisip ko na baka may kailangan lang talaga siya. Pero habang tumatagal, parang ako na ang dahilan kung bakit siya naroon. At kahit pilit kong kinukontra ang nararamdaman ko, hindi ko maikakaila na may bahagi sa akin na unti-unting natutuwa sa presensya niya. Nakakalimutan ko ang pagod ko kapag kausap ko siya. At sa mga simpleng usapan namin, nararamdaman ko ulit ang pagiging babae ko. Isang bagay na matagal ko nang isinantabi. Isang araw, direkta niya akong tinanong kung pwede niya akong ligawan. Hindi ako agad nakasagot. Maraming pumasok sa isip ko. Ang anak ko, ang nakaraan ko, ang takot ko. Hindi ko alam kung handa na ba ako, kung kaya ko pa bang magtiwala, o kung tama ba na buksan ko ulit ang puso ko. Pero sa mga sumunod na araw, pinatunayan ni Pedro na seryoso siya. Hindi siya nagmadali. Hindi siya nangulit, pero hindi rin siya umalis. Nanatili siya at doon ko nakita ang pagkakaiba niya sa lalaking minsan nang nanakit sa akin. Admin, ang hindi ko inaasahan, tinanggap niya ang anak ko na parang sarili niya. Hindi siya nag-alinlangan, hindi siya nagtanong kung bakit, at hindi siya umatras. Sa halip, lalo pa siyang naging malapit sa amin. At doon, admin, doon ako nagsimulang matakot ulit. Dahil sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman kong kaya ko pa palang magmahal. Hindi ko inaasahan na aabot sa ganito ang lahat sa pagitan namin ni Pedro. Sa mga sumunod na linggo matapos niyang sabihin na gusto niya akong ligawan, hindi siya nagbago. Kung ano siya noong una, magalang, maingat at totoo, ganun pa rin siya hanggang sa tumagal. Hindi siya yung tipo ng lalaking puro salita lang. Mas lamang ang kilos niya kaysa sa pangako. Hindi siya mapilit, pero ramdam mo na seryoso siya. At siguro iyon ang unti-unting bumasag sa pader na matagal ko nang itinayo sa puso ko. Unti-unti, naging parte na siya ng araw-araw namin ng anak ko. Hindi niya minadali ang lahat. Kilala muna, usap muna, pakiramdaman muna. Kapag may dala siyang pagkain, hindi lang para sa akin, kundi para kay Joshua. Kapag may pasalubong siya, lagi niyang iniisip kung ano ang magugustuhan ng bata. At ang pinakakinagulat ko, admin, mabilis siyang nagustuhan ng anak ko. Sa tuwing darating si Pedro, kitang-kita ko kung paano lumiwanag ang mukha ni Joshua. Yung simpleng pag-abot niya ng laruan o pagkain, para bang napakalaking bagay na sa anak ko. At bilang isang ina, doon ako pinakanatamaan. Dahil hindi lang ako ang iniingatan ni Pedro, kundi pati ang anak ko. Isang araw, kinausap ko si Joshua. Tinanong ko siya kung okay lang ba sa kanya na may lalaking malapit sa amin. Hindi ko inaasahan ang sagot niya. Sinabi niya sa akin na masaya raw siya kapag nandyan si Pedro, na parang may kasama raw siya na lalaki na pwedeng magturo sa kanya, makipaglaro, at makinig sa kanya. Admin, doon ako napaisip. Hindi ko man aminin noon, pero may bahagi sa akin na naaawa sa anak ko dahil lumaki siyang walang ama sa tabi niya. At ngayon, na may taong kusang lumalapit para punan ng kakulangan na yon, natakot ako at the same time. Lumipas ang mga buwan,
At nanatili si Pedro. Hindi siya nawala, hindi siya nagsawa. At sa loob ng 8 months na panliligaw niya, pinatunayan niya na hindi siya katulad ng iba. Kaya sa huli, tinanggap ko siya. Hindi dahil sa napilitan ako, kundi dahil nakita ko na karapat-dapat siyang pagkatiwalaan. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, pinayagan ko ulit ang sarili kong magmahal. Admin, noong naging kami na, mas lalo kong nakilala si Pedro. Doon ko nalaman ang tungkol sa trabaho niya. Isa siyang seaman. Sanay siya sa buhay na malayo sa pamilya, sanay sa alon, sa hirap, at sa sakripisyo. Hindi madali ang trabaho niya, pero ginagawa niya yon para sa pamilya niya. Madalas siyang wala, madalas siyang nasa biyahe, at hindi palaging may signal. Doon ko naintindihan kung bakit may mga araw na hindi siya agad nakakapag-reply o kung bakit minsan ay nawawala siya ng ilang oras o araw. Pero kahit ganon, ramdam ko pa rin ang effort niya na iparamdam sa akin na mahalaga kami sa kanya. Dumating ang araw na ipinakilala niya ako sa mga magulang niya. Doon ako kinabahan, admin, dahil alam ko na hindi lahat ay madaling tatanggap sa isang babaeng may anak na. Lalo na kung ang anak nila ay may magandang trabaho at maayos ang buhay. Sa isip ko, baka hindi ako sapat, baka hindi ako tanggapin. Pero dahil mahal ko si Pedro, sumugal ako. Noong una, maayos ang naging pagtanggap sa akin ng pamilya niya. Lalo na ang nanay niya na si Carlita. Magalang siya, maaliwalas ang mukha at maayos makipag-usap. Tinawag pa niya akong anak at sinabi niya na masaya siya para kay Pedro. Admin, aaminin ko, gumaan ang loob ko. Pakiramdam ko, baka tama nga ang desisyon ko. Baka ito na yung pagkakataon na magiging maayos na ang lahat. Pero may mga bagay na hindi mo agad napapansin sa umpisa. Habang tumatagal, may mga maliliit na bagay na nagsimulang magbago. Hindi naman halata agad, hindi naman lantaran. Pero may mga tingin na hindi ko maipaliwanag, may mga salita na may ibang ibig sabihin, at may mga pagkakataon na pakiramdam ko ay hindi ako komportable sa presensya ni Carlita. Hindi ko yung pinansin noong una. Sinabi ko sa sarili ko na baka nag-o-overthink lang ako. Baka naninibago lang ako. Baka ako ang may mali. Admin, mahal ko si Pedro, kaya pinili kong huwag bigyan ng mali siya ang mga nararamdaman ko. Lumipas pa ang mga araw at naging mas seryoso ang relasyon namin. Madalas na niya akong sunduin, madalas na kaming magkasama, at mas lalo siyang naging bahagi ng buhay namin ni Joshua. Hanggang sa dumating ang araw na sinabi niya sa akin na gusto niyang tumira na kami sa bahay nila. Live-in muna, para mas makilala pa namin ang isa't isa at para mas maging buo ang pakiramdam namin bilang pamilya. Hindi ko agad alam ang isasagot ko, admin. Sa isang banda, gusto ko dahil mahal ko si Pedro at nakikita ko na seryoso siya sa amin. Pero sa kabilang banda, may kung anong pakiramdam sa loob ko na hindi mapakali. Parang may mali, pero hindi ko maipaliwanag kung ano. Parang may babala, pero hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling. Sinabi ko sa kanya na natatakot ako. Pero ang sabi niya sa akin, wala raw akong dapat ikatakot. Nandyan siya at hindi niya hahayaang may mangyaring masama sa amin. Sinabi pa niya na tanggap niya ang anak ko at handa siyang maging ama nito. Admin, doon ako tuluyang bumigay dahil hindi lang ako ang iniisip niya, kundi pati ang anak ko. Sa huli, pumayag ako. Hindi ko alam na ang desisyong yon ang magbubukas ng pintuan sa pinakamadilim na bahagi ng buhay ko. At doon na nagsimula ang lahat. Admin, ang mga bagay na hindi ko inakala na mararanasan ko sa loob mismo ng tahanan ng taong minahal ko. Noong tuluyan na kaming lumipat sa bahay nila Pedro, pilit kong kinumbinsi ang sarili ko na tama ang desisyon ko. Malaki ang bahay nila, maayos, kumpleto, at malayo sa hirap na kinalakihan ko.
Nakangiti si Joshua habang iniikot ang paningin niya sa loob ng bahay, para bang first time niyang makakita ng ganon kalawak na espasyo. Doon pa lang, sinabi ko na sa sarili ko na kakayanin ko. Para sa anak ko, kung magiging komportable siya dito, titiisin ko kahit ano. Sa mga unang araw, maayos naman ang lahat. Nandyan si Pedro, masaya kami, at parang normal lang ang takbo ng buhay. Si Carlita, ang nanay niya, ay maayos makitungo sa harap niya. Magalang, nakangiti, at kung minsan ay kinakausap pa ako na parang wala namang problema. Kaya iniisip ko na baka mali lang talaga ang kutob ko noon. Baka nag-o-overthink lang ako. Baka totoo nga ang sinasabi ni Pedro na mabait ang nanay niya. Pero admin, nagbago ang lahat nang umalis si Pedro. Bilang isang seaman, kailangan niyang bumalik sa barko. May kontrata siyang kailangang tapusin at sinabi niya sa akin na ilang buwan din siyang mawawala. Mga 6 months hanggang 8 months, depende sa biyahe. Bago siya umalis, paulit-ulit niya akong sinabihan na mag-ingat kami ni Joshua, na nandyan lang daw ang pamilya niya para samahan kami at natatawag siya kapag may signal. Nang mga oras na yon, wala akong ibang naramdaman, kundi lungkot at kaba. Pero hindi ko pa alam kung gaano kabigat ang darating. Pag-alis ni Pedro, doon ko nakita ang totoong ugali ni Carlita. Sa una, simpleng pagbabago lang. Hindi na siya masyadong nagsasalita sa akin. Hindi na siya ngumingiti. Pero hindi ko yung pinansin. Hanggang sa dumating ang unang pagkakataon na pinahiya niya ako. Habang nagliligpit ako sa kusina, bigla niya akong sinabihan na ang bagal ko raw kumilos, na parang wala raw akong silbi sa bahay nila. Nagulat ako, admin. Hindi ko alam kung paano ako sasagot, kaya nanahimik na lang ako. Akala ko dun lang matatapos, pero hindi pala. Sumunod na araw, habang naglalakad ako sa hallway, sinadya niya akong banggain. Hindi iyon aksidente. Ramdam ko ang lakas ng bangga niya, at bago pa ako makabawi, bumulong siya sa akin ng masasakit na salita. Tinawag niya akong oportunista. Sinabi niyang wala akong karapatang tumira sa bahay nila at ginagamit ko lang ang anak niya para makaangat sa buhay. Para akong nanigas sa kinatatayuan ko. Gusto kong sumagot. Gusto kong ipagtanggol ang sarili ko. Pero pinili kong manahimik. Admin, doon nagsimula ang araw-araw na impyerno ko. Habang wala si Pedro, unti-unting lumala ang trato ni Carlita sa akin. Hindi na lang salita, pati kilos niya nagbago. Kapag kami lang dalawa ang magkasalubong, kinukurot niya ako ng patago. Minsan, hinihila niya ang buhok ko. Minsan, tinatapakan niya ang paa ko na parang wala lang. At kapag may ibang tao, lalo na kapag nandyan ang asawa niya o ibang kasama sa bahay, bigla siyang nagiging mabait na parang walang nangyayari. Hindi ko alam kung paano niya nagagawa yon. Mas lalo pang naging mahirap ang sitwasyon nang unti-unti niyang kontrolin ang lahat sa bahay. Pati pagkain namin ni Joshua, hindi na kami basta-basta nakakakuha. Kailangan matapos ko muna ang lahat ng gawain bago ako payagang kumain. Minsan, hindi pa sapat ang natitira para sa amin. May mga pagkakataon na pinipili ko na lang na hindi kumain para mabigay ko kay Joshua ang kaunting pagkain na meron. Admin, ang pinakamasakit. Hindi lang ako ang naapektuhan. Unti-unti, nadadamay na ang anak ko. May isang araw na hindi ko makakalimutan. Tinawag ako ng teacher ni Joshua sa school. Sabi niya, may ginawa raw ang anak ko na hindi niya inaasahan. Nang agaw daw ito ng pagkain sa kaklase niya. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko noon. Nahihiya ako, nasasaktan, at higit sa lahat, nag-aalala. Kinausap ko si Joshua pag uwi namin. Umiiyak siya habang nagsosorry. Sinabi niya sa akin na gutom na raw siya. Kaya niya nagawa iyon. Admin, durog na durog ang puso ko noon. Bilang isang ina, wala nang masasakit pa kaysa sa makita mong nagugutom ang anak mo at wala kang magawa. Alam kong hindi niya kasalanan,
Bata siya. Nagugutom siya. Pero dahil sa sitwasyon namin, pati siya nadadamay na sa galit ni Carlita sa akin. Simula noon, mas lalo akong nag-ingat. Hindi ko na hinahayaan na mawala sa paningin ko si Joshua. Kahit saan ako pumunta sa bahay, kasama ko siya. Pero hindi rin pala yun solusyon. Dahil mas lalo lang siyang napapansin ni Carlita. Isang araw, habang nasa sala kami, bigla niyang sinigawan ng anak ko. Sinabi niya na parang aso raw ito na sunod ng sunod sa akin. Nakita ko kung paano nanginig si Joshua sa takot. At bago pa ako makapagsalita, akmang hahawakan niya ang buhok ng anak ko. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Humarang ako. Pero sa halip na siya ang tamaan, ako ang nasaktan. Tumama ang kamay niya sa tiyan ko at napaupo ako sa sakit. Admin, doon ko naramdaman ang matinding takot. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa batang dinadala ko. Oo, admin, buntis ako. Hindi ko pa nasasabi kay Pedro noon at mas lalong hindi alam ni Carlita. Pinipilit kong itago ang tiyan ko. Nagsusuot ako ng maluluwag na damit at iniiwasan ko na mapansin niya ang kalagayan ko. Pero sa bawat araw na lumilipas, lalo akong nanghihina. Hindi ako makapagpahinga, hindi ako makakain ng maayos, at araw-araw akong kinakabahan. Gusto kong magsumbong kay Pedro. Gusto kong sabihin sa kanya ang lahat. Ang ginagawa ng nanay niya sa akin, ang hirap na pinagdadaanan namin, at ang takot na nararamdaman ko. Pero sa tuwing kausap ko siya, hindi ko magawa. Masaya siyang magsalita, puno ng pangarap, at excited na makauwi. Hindi ko kayang sirain yon. Hindi ko kayang maging dahilan para magulo ang isip niya habang nasa gitna siya ng dagat. Kaya pinili kong manahimik. Araw-araw, kinikimkim ko ang lahat. Ang sakit, ang takot, ang gutom, at ang pangamba. At habang tumatagal, lalo kong nararamdaman na parang unti-unti akong nawawala. Admin, akala ko ako lang ang kayang tiisin ni Carlita. Pero mali pala ako. Akala ko kaya ko pang tiisin ang lahat hanggat ako lang ang nasasaktan. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na lilipas din ito, na konting tiis na lang at babalik na si Pedro. Pero nagkamali ako. Dahil dumating ang punto na hindi na lang ako ang target ni Carlita, kundi pati ang anak ko. Isang araw, habang abala ko sa kusina, bigla kong narinig ang malakas na iyak ni Joshua. Hindi iyon yung normal na iyak ng bata. Ibang klase. Yung iyak na puno ng takot. Napakabilis kong tumakbo papunta sa sala at doon ko nakita ang hindi ko kailanman makakalimutan. Hinahawakan ni Carlita ang braso ng anak ko, mahigpit. Habang pinapagalitan siya, nanginginig si Joshua, umiiyak at paulit-ulit na nagsosorry. Tinanong ko kung ano ang nangyari. Sabi ni Carlita, nagnakaw daw ng pagkain ng anak ko sa ref. Isang pirasong tinapay. Yun lang. Admin, naalala ko pa yon. Yung tinapay na halos panis na dati ko nang gustong itapon. Pero sinabi niyang huwag dahil may paggagamitan pa raw. At iyon ang kinuha ng anak ko dahil sa gutom. Hindi ko alam kung paano ko napigilan ang sarili kong sumigaw. Sa halip, nagsorry ako. Nagsorry ako para sa kasalanan na hindi naman talaga kasalanan ng anak ko. Pinagalitan ko siya sa harap ni Carlita kahit durog na durog ang puso ko para lang hindi na lumala ang sitwasyon. Pero kahit ganoon, tinulak pa rin kami ni Carlita at minura bago siya umalis. Hinampas pa niya ang bag niya sa ulo ng anak ko. Admin, wala nang masasakit pa para sa isang ina. Pagkaalis niya, niyakap ko si Joshua. Nanginginig siya, umiiyak, at paulit-ulit na sinasabi na gutom lang daw siya. Humingi pa siya ng tawad sa akin na parang kasalanan niya ang lahat. Hindi ko napigilang umiyak. Hindi dahil galit ako, kundi dahil wala akong magawa. Wala akong maibigay na sapat na pagkain, wala akong lakas na ipagtanggol siya, at wala akong kakayahang ilayo siya agad sa sitwasyon. Doon ako tuluyang nadurog, admin. Simula noon, hindi ko na siya pinapalayo sa akin.
Kahit saan ako pumunta sa bahay, kasama ko siya. Pero mali pala iyon. Dahil mas lalo siyang napansin ni Carlita. Mas lalo siyang pinag-initan. Mas lalo siyang sinigawan at tinakot. May mga pagkakataon na akmang sasaktan na niya ang anak ko at ako ang humaharang. Kahit ako ang masaktan, basta huwag lang siya. Hanggang sa dumating ang araw na napagtanto ko, hindi naligtas ang anak ko sa piling ko. Admin, iyon ang pinakamabigat na desisyon na ginawa ko bilang isang ina. Pinili kong ilayo siya sa akin. Sinabi ko kay Joshua na namimiss na siya ng lolo at lola niya, na gusto siya nitong makita. Hindi niya alam ang totoo. Hindi niya alam na ginagawa ko yon para iligtas siya. Umiyak siya, admin. Ayaw niyang umalis. Ayaw niyang iwan ako. Yakap-yakap niya ako habang nagmamakaawa na huwag ko raw siyang paalisin. Nangako pa siya na magiging mabait siya, na hindi na siya kukuha ng pagkain ng walang paalam. Admin, durog na durog ang puso ko habang pinapakinggan ko siya. Pero kinailangan kong magpakatatag. Pinilit kong mangumiti. Pinilit kong maging matigas. Pinilit kong kumbinsihin siya na pansamantala lang yon. Nadadalawin ko siya na okay lang ang lahat. Pero ang totoo, hindi ako sigurado kung kailan magiging okay ang lahat. Nang maihatid ko siya sa bahay ng mga magulang ko, doon ko ibinuhos ang lahat ng luha ko. Pero hindi ko pa rin sinabi sa kanila ang totoo. Hanggang ngayon, wala silang alam sa ginagawa ni Carlita sa akin. Pinili kong manahimik dahil ayokong lumaki ang gulo. Pagbalik ko sa bahay ni na Pedro, pakiramdam ko ay wala nang natira sa akin. Mag-isa na lang ako. At mas lumala pa ang lahat, admin, dahil wala na si Joshua sa tabi ko. Wala na ring pumipigil kay Carlita. Mas naging malala ang trato niya sa akin. Mula sa mura, naging pananakit. Mula sa pananakit, naging pagpapahirap. Ginawa niya akong parang katulong sa sarili niyang bahay. Ako ang naglilinis, naglalaba, nagluluto, at lahat ng utos niya, kailangan kong sundin. At sa gitna ng lahat ng yon, dinadala ko ang anak namin ni Pedro. Oo, admin, buntis ako. At nang malaman yun ni Carlita, hindi siya natuwa, hindi siya nagulat, hindi siya nagtanong. Diretso niyang sinabi sa akin, ipalaglag ko raw ang bata. Hindi ko makakalimutan ang mga salitang yon. Parang kutsilyong tumusok sa puso ko. Sinabi niya na ayaw niya ng apo galing sa akin. Na wala raw akong karapatang magdala ng dugo ng pamilya nila. Na mas mabuti pang mawala na lang ang batang yon bago pa ito ipanganak. Admin, doon ako natakot ng sobra. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa batang dinadala ko. Nakiusap ako. Lumuhod ako. Sinabi ko na gagawin ko ang lahat. Wag lang niyang pakialaman ang anak ko. Pero imbes na maawa, lalo pa siyang tumindi. Sinabi niya na kung hindi ko susundin ang gusto niya, gagawin niyang impyerno ang buhay ko. At tinupad niya iyon. Mas lalo niyang pinahirapan ang araw-araw ko. Hindi niya ako pinapayagang magpa-check up. Hindi niya ako pinapakain ng maayos. Minsan, sinasadya niyang gutumin ako. At sa tuwing makikita niya akong nahihirapan, parang natutuwa pa siya. Gusto kong magsumbong kay Pedro. Gusto kong sabihin ang lahat. Pero sa tuwing kausap ko siya, hindi ko magawa. Masaya siya. Punong-puno ng pangarap. Excited siyang makauwi sa amin. Hindi ko kayang sirain yon. Hindi ko kayang idagdag ang sakit na pinagdadaanan ko sa bigat na dala niya sa trabaho. Kaya pinili kong manahimik. Araw-araw akong lumalaban ng mag-isa. Araw-araw akong natatakot at araw-araw kong tinatanong ang sarili ko, hanggang kailan ko pa ito kakayanin, admin? Sa mga huling buwan ng kontrata ni Pedro sa barko, doon ko na sinabi sa kanya ang tungkol sa pagbubuntis ko. Hindi ko na kayang itago pa. Isang gabi, habang kausap ko siya sa video call, nanginginig ang boses ko habang sinasabi ko na may anak kaming darating. Akala ko magagalit siya o mabibigla.
Pero kabaliktaran ang nangyari. Natahimik siya sandali, tapos ngumiti. Sinabi niya na iyon na raw ang pinakamagandang balita na natanggap niya sa gitna ng pagod at hirap sa trabaho. Doon ako napaiyak, admin. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, may saya akong naramdaman na hindi ko na matandaan kung kailan ko huling naranasan. Simula noon, mas lalo siyang naging excited umuwi. Halos araw-araw niya akong kinukumusta. Lagi niyang tinatanong kung nakakakain ba ako ng maayos, kung nagpapahinga ba ako, at kung okay ba ang pakiramdam ko. At sa bawat tanong niya, mas lalo akong nasasaktan. Dahil alam kong hindi iyon ang totoo. Pero hindi ko pa rin magawang sabihin sa kanya ang lahat. Hindi ko kayang sirain ang saya niya habang nasa gitna siya ng dagat. Kaya pinili ko na lang ulit na magsinungaling para protektahan siya. Dumating ang araw na umuwi si Pedro. Admin, hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko nang makita ko siya ulit. Para akong naligtas. Para akong may kakampi na ulit. Mahigpit ko siyang niyakap at sa loob ng yakap na yon, gusto ko nang ilabas ang lahat ng sakit na kinimkim ko. Pero hindi ko pa rin nagawa. Ngumiti lang ako. Tinanggap ko siya na parang walang nangyari. Pero si Pedro, napansin niya. Hindi niya kailangan ng salita para makita na may mali. Napansin niya na pumayat ako. Napansin niya na wala si Joshua. Napansin niya ang kaba sa mga mata ko. Ilang beses niya akong tinanong kung okay lang ba ako. Sa una, tinatawanan ko lang. Pero habang tumatagal, mas lalo siyang nagdududa. Hanggang sa isang gabi, hindi ko na kinaya. Admin, bumigay ako. Habang magkatabi kami, bigla na lang akong umiyak. Hindi ko na napigilan. Lahat ng kinimkim ko, lahat ng tiniis ko, lahat ng sakit na pinilit kong itago. Sabay-sabay lumabas. Nanginginig ako habang sinasabi ko sa kanya ang lahat. Ang ginagawa ng nanay niya sa akin, ang gutom na dinanas namin ng anak ko, ang pananakit, ang panlalait, at ang araw-araw na takot na baka may mangyari sa akin at sa dinadala ko. Tahimik lang si Pedro habang nakikinig, pero kita ko sa mukha niya ang pagbabago. Mula sa pag-aalala, naging galit. Mula sa galit, naging sakit. At mula sa sakit, naging pagkamuhi. Hindi siya agad nagsalita. Hindi siya sumigaw. Pero ramdam ko na bumibigat ang hangin sa paligid namin. Ilang segundo siyang nakatungo bago siya tumayo at lumabas ng kwarto. Admin, alam ko kung saan siya pupunta. Sinundan ko siya. Nandoon si Carita sa sala, parang walang nangyari. Nakaupo, umiinom ng kape at kalmado. Pero nang makita siya ni Pedro, doon ko nakita ang isang side niya na hindi ko pa kailanman nakita. Direkta niyang tinanong ang nanay niya. Sa una, itinanggi ni Carlita ang lahat. Sinabi niyang nagsisinungaling lang ako. Na gumagawa lang ako ng kwento para sirain siya. Pero hindi na bumigay si Pedro. Mas lalo siyang nagtanong. Mas lalo niyang pinilit. Hanggang sa unti-unting lumabas ang totoo. Admin, hindi na niya naitago. At hindi lang yun ang lumabas. Kasabay ng paglabas ng katotohanan tungkol sa ginawa niya sa akin. Lumabas din ang sikreto niyang matagal nang tinatago, ang pagkakaroon niya ng ibang lalaki. Ilang araw matapos ang komprontasyon, tuluyan na siyang iniwan ng asawa niya. Hindi niya kinaya ang bigat ng katotohanan at ang kahihiyan na dulot ng ginawa ni Carlita. Unti-unting nagbago ang lahat sa buhay niya. Ang bahay na dati niyang kontrolado, naging tahimik. Ang mga taong kinatatakutan siya, unti-unting nawala. Maging ang mga kamag-anak nila ay lumayo sa kanya matapos kumalat ang mga nangyari. Naiwan siyang mag-isa sa sarili niyang mundo. Walang respeto, walang kakampi, at walang anak na handang tumabi sa kanya. Si Pedro, pinili niyang lumayo. Hindi man niya tuluyang itinakwil ang nanay niya bilang anak, pero hindi na siya bumalik sa poder nito. Nilinaw niya na hindi niya kayang tanggapin ang ginawa nito, lalo na sa akin
at sa mga anak namin. Minsan, kinakamusta pa rin niya ito, pero may distansya na. Hindi na tulad ng dati na buo ang tiwala at pagmamahal. Kinabukasan ng lahat ng yon, umalis kami sa bahay na yon. Hindi na kami bumalik. Kinuha namin si Joshua sa bahay ng mga magulang ko at doon ko nakita ulit ang anak ko na mahigpit akong niyakap. Doon ko naramdaman na kahit gaano kahirap ang pinagdaanan ko, may dahilan kung bakit ako lumaban. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw. Tahimik si Pedro. Madalas siyang nag-iisip. Ramdam ko ang guilt niya. Guilt na hindi niya ako naprotektahan. Guilt na hindi niya nakita ang nangyayari habang wala siya. Ilang beses siyang humingi ng tawad sa akin. Pero sinabi ko sa kanya na hindi niya kasalanan. Dahil ang totoo, admin, pinili ko ring manahimik. Ngayon, unti-unti naming binubuo ulit ang buhay namin. Malayo na kami sa mga taong nakasakit sa amin. At ang batang dinadala ko noon, ligtas ko siyang naisilang. Siya na ngayon ang dagdag na dahilan kung bakit ako patuloy na lumalaban. At si Carlita, naiwan sa mundong siya mismo ang sumira. Admin, hindi ko man pinili ang mga nangyari sa akin. Pinili ko naman kung paano ako babangon mula dito. At ngayon, kasama ko na ang pamilya ko. Hindi na ako natatakot. Maraming salamat po. Isang kwento ng isang babaeng nagmahal, nagtiis, at piniling manahimik para sa kapakanan ng taong mahal niya. Isang kwento na hindi lang tungkol sa sakit, kundi tungkol sa sakripisyo na kayang gawin ng isang ina at isang partner. Pero sa dulo, napatunayan natin na ang pananahimik ay may hangganan at ang katotohanan, kahit gaano katagal itago, lalabas at lalabas pa rin. Mga kabayan, kung kayo ang nasa sitwasyon ni Belen, ano ang gagawin ninyo? Mananahimik din ba kayo para hindi masira ang pamilya? O magsasalita kayo agad at ipaglalaban ang sarili ninyo at ang mga anak ninyo? Magsusumbong ba kayo agad? O titiisin ninyo muna tulad ng ginawa niya? At mga kabayan, saan niyo pala pinapanood ang video na ito? Kayo ba ay nasa Pilipinas? O isa rin kayong OFW na nasa ibang bansa? I-comment niyo kung nasaan kayo ngayon dahil gusto naming malaman kung hanggang saan na umaabot ang mga kwentong OFW channel. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, panoorin ninyo ang isa pa naming video na pinamagatang Pinay OFW sa Saudi binayaran ng amo para magkaanak. Isa na namang kwento ng sakripisyo, desisyon at mga realidad na hinaharap ng ating mga kababayang OFW. Maraming salamat sa pananatili hanggang sa dulo ng kwentong ito. Kung may kwento rin kayong gustong ilabas, mga liham ng sakripisyo, pangungulila, tagumpay o pagkatalo bilang OFW, bukas ang channel na ito para sa inyo. Pwede kayong magpadala ng inyong kwento at igagalang namin ang inyong katahimikan at pagkakakilanlan. Thanks for watching and we'll see you in the next video.